Sakaling matuloy na ang undisputed Super Bantamweight World Championship ni na WBO at WBC champion na Oya the Monster Inoue at WBA and IBF champion Marlon Tapales ngayong taon, kinumpirma ng isa sa mga writers ng The Ring Magazine na si Doug Fisher na magiging title on the line ang The Ring Magazine belt sa nasabing laban. Sa social media kasi ni Naoya Inoue, tila nagtatanong ang The Monster na kung susunod na laban na daw ba ang Tapales versus Inoue. At ito ay sinang-ayunan ni Doug Fisher ng yes sir. Vacant Ring Magazine 122-pound title undisputed championship is on the line. So sa makatuwid mga amigos, 5 belts ang nakataya pag naglaban si Marlon Tapales at si Naoya Inoue. Sa iba pang balita mga amigos, Unification Flyweight Championship is on the way sa Phoenix, Arizona. Ayon sa report ng Boxing Scene, maglalaban sina WBO World Flyweight Champion Bam Rodriguez at IBF World Flyweight Champion Sonny Edwards sa darating na December 16, main event ng The Zone Boxing. Ang nasabing laban ay ang magiging US debut ni Sonny Edwards na may kartadang 20 wins with 4 knockouts, walang talo. At ito rin ang kanyang ikalimang pagtatanggol sa kanyang titulong napanalunan noong Abril taong 2021 kontra kay Moruti Umtalani. Sa kabilang banda, matapos ang napaagandang kampanya sa taong 2022 ni Jesse Bam Rodriguez kung saan naging kandidato bilang 2022 Fighter of the Year dahil sa dalawang impresibong panalo kontra sa mga veteranong kampyon tulad ni Sorong Bisaya at Carlos Cuadras, susubukan tapusin ni Bam Rodriguez ang taong 2023 na maging ganap na 2-division world champion. Samantala, WBO Junior Welterweight World Champion Teofimo Takeover Lopez pinayagan ng WBO na magkaroon ng voluntary title defense sa kanyang susunod na laban. Ibig sabihin po niyan mga amigos, pinapayagan si Teofimo Lopez na kahit hindi muna niya idepensa sa kanyang number 1 contender ang kanyang world title. So good news po yun para sa kampo ni Teofimo dahil kung minsan mga amigos itong mga mandatories nakakasagabal din. Minsan sa mga big fights or labanan ng mga sikat. Dahil minsan natsyempo na may mandatory ka, kaso may mas mabigat na pangalan sa iyong dibisyon o mas kilala na gusto mong makalaban. Minsan yan ay nahaharang ng mga mandatories dahil may obligasyon kang dumipensa sa kanila. So ang kagandahan po nito mga amigo sa parte ni Teofimo Lopez, let's say maglapag ng offer ang Golden Boy Promotions para sa Ryan Garcia fight. Madali itong masusunggaban ni Teofimo Lopez dahil wala siyang mandatory sa ngayon. Pero halimbawa, nag-offer ang Golden Boy Promotions para sa Ryan Garcia fight. Tapos nagkataon may mandatory din si Teofimo Lopez. So dito po nagiging komplikado ang mga senaryo. Halimbawa, sinunggaban ni Teofimo Lopez yung Ryan Garcia fight habang meron siyang mandatory. Ang senaryo po dyan mga amigos, posibleng matanggalan ng title si Teofimo Lopez dahil hindi niya sinunod o ginawa ang kanyang obligasyon. Sa kasalukuyan, ito po mga amigos ang super lightweight o junior welterweight ranking sa WBO. Makikita po natin number 1 si Arnold Barbosa, number 2 si Jose Ramirez, number 12 si Ryan Garcia. So dahil pinapayagan po ngayon si Teofimo Lopez ng isang voluntary title defense ng WBO, pwede siyang rumekta kay Ryan Garcia kung gusto niya ng isang big money fight. At syempre pwede rin siya maipag-unification sa iba pang champion like Subriel Matias. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan,